Magandang gabi, Mia. Ano pa ba ang paghahandang isinasagawa ngayon ng lungsod upang sugpuin at tuluyang pababain ang kaso ng dengue? Magandang gabi sa iyo, June. Tuloy-tuloy nga ang pag-iikot ng lokal na pamahalaan ng Quezon City upang ituloy ang kanilang mga cleanup drive. Gayon din ang pagpapausok or ang tinatawag na fumigation doon sa bawat area kung saan nakikita naninirahan ang mga dengue. Halos 300% ang itinaas ng bilang ng kaso ng dengue sa Quezon City, kaya hindi nakapagtatakang magdeklara ng dengue outbreak ang QCLGU. Kaya ang mga barangay, kanya-kanyang kilos para mapanatiling malinis ang kapaligiran at mapuksa ang mga pinamamahayan ng lamok na carrier ng dengue. Massive na po yung aming pag-spray dun sa mga areas. Spray. Ngayon, halos nung last week pa, hindi ko lang alam, before ilang days bago sila mag-conduct ng panibagong second cycle. Tinitiyak ng barangay na bukas ang kanilang tanggapan, lalo na ang Barangay Super Health Center 24 oras para agad makatugon sa mga magkakasakit na dengue. Yes po, bukas po yung Super Health po natin, bukas po yung annex natin at 7 days a week po, nandiyan po yung mga doktor natin na nakaantabay, lalo na po doon sa may mga kabarangay na mayroong karamdaman, especially kung may mga lagnat, and 24/7 nandiyan po sila. Even Saturday, Sunday po, may mga doktor na po tayo sa center. Ang mga eskwelahan, nagpatupad na rin ng mga hakbang para maingatan ang mga estudyante, lalo na ang mga maliliit na bata. Dito sa school at saka yung pinapayagan naman natin na itong mga bata ay maaari silang magsuot ng mga long sleeves kung mayroon sila o jogging pants pagpasok sa school. Hindi natin pinagbabawalan na kahit pumasok sila ng not in uniform, ang target natin is ma-ensure muna na safe itong mga bata. Ayon naman kay Dr. Rolly Cruz ng Quezon City Health Department, mula January 1 hanggang February 14 ngayong taon ay umabot na sa 1,769 ang bilang ng dengue patients sa lungsod kumpara sa 600 lang sa kaparehong panahon. Ito ay triple sa dami ng pagtaas. 76 barangay na yun, yung tinatawag natin na nasa above epidemic threshold na sila. Ibig sabihin, mas marami na yung dami ng dengue cases nila sa normal na dapat na nakikita natin. Ayon kay Dr. Cruz, bagaman karaniwang sintomas ng iba't ibang sakit ang pagkakaroon ng lagnat, hindi ito dapat ipagwalang bahala sa panahon ngayon, kundi dapat agad pumunta sa dengue fast lane sa mga ospital o health center dahil ang dengue ay nakamamatay. Isa ang alaga ni Mona Lisa Endicio sa tinamaan ng dengue. Ang buong akala nila ay simpleng lagnat lang ito dahil uso ang nagkakaroon ng trangkaso. Kasi kasama niya ako eh. Hindi ko siya pinakakawalan sa paningin ko kung nasaan ako eh. Kaya nagulat kami. Bakit ka magkakadengue? Kwento pa ni Mona Lisa, isang beses lang aniyang naobserbahan na tumaas ang lagnat nito sa 39 degrees at hindi na nasundan pa, kaya aniya, mahalaga na mayroong pagpapaalala ng tamang kaalaman tungkol sa sakit na ito. O yun, dapat meron pa rin may magpapaalala pa rin. Tulad namin, first time namin, wala kami talagang alam na ganun pala yung magiging case nung simple lagnat, sakit ng ulo. Dengue pala kalalabasan. Bukod sa lagnat, ang mga sintomas ng dengue ay rashes, pananakit ng ulo at kalamnan, pananamlay, pagsusuka at ang pinakamalala ay ang pagdurugo na ng gilagid at ilong. Pag ikaw nilalagnat, nando ka na sa fever express lane. So i-assess ka na, ano ba ito? Anong nagkakos ng fever niya? So meron tayong dengue test doon, may flu test tayo sa health center natin. At libre ito So yun lang sana yung message natin, libre po ito. Kung naagad dyan, nakita agad doon sa early stage ng dengue, ay hindi na dapat mapupunta doon sa ganung sitwasyon. Sa kasalukuyan
kasalukuyan, June, ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, sinisigurado nila na bukas ang 66 na mga health centers sa lugar ng lungsod at nakahanda rin ang kanilang mga dengue test kit sakaling may mga pumunta na mga kababayan dito sa Quezon City upang masiguro kung sila ba ay mayroon na o tinamaan na ng sakit na dengue. At sa kalalabas lamang na impormasyon galing sa DOH, bukod sa Quezon City, posible na magdeklara rin ng dengue outbreak ang 8 pa na bahagi ng lugar dito sa bansa. At inaasahan na nandito rin yun sa Metro Manila, sa Central Luzon at ganun din sa Calabarzon. June. O Mia, doon sa in-interview kanina na may alaga siya kamong bata, bantay sarado niya yung bata Hindi ba iyon ay maaaring na-infect doon sa eskwelahan? Paano ito kumbaga, paano tinutugunan naman ang mga eskwelahan sa Quezon City yung problema na yan sa kalusugan na yan? June, doon nga sa naging panayam nga natin doon sa principal ng paaralan, sa isa sa pinuntahan natin, nagsasagawa sila ngayon ng cleanup drive at hinihikayat din nila na makipagtulungan ang mga magulang sa paglilinis sa bawat sulok ng paaralan, gayon din sa mga lugar na may mga stagnant na tubig na maaring pamugaran ng mga lamok. Gayon din na hinihikayat nila doon sa mga magulang na ang mga anak ay pagsuotin ng mga long sleeve or jogging pants, hindi na nila masyadong tinitignan kung maka-uniform ba ang mga bata, kundi masiguro nila na maayos at ligtas ang mga ito. Maraming salamat, Mia Alonzo.